Okay, so sige, let's solve this problem, theory of structures problem. So we are asked to draw the shear and moment diagram for this load diagram, given load diagram. So we have to draw the shear and moment diagram. So gumawa na ako ng guidelines. Okay, so first, identify muna natin kung determinate ba to, statically indeterminate. So we have this pin support. Pwede pala 'to 'no, yun na lang sana gamit ko. Ayan, so we have this pin support, eh di hopya. Ayan, we have this pin support. So, may reaction tayo diyan. May horizontal and of course may vertical and may horizontal. Pero since wala ka namang nakikitang horizontal force externally applied, eh di ano yan, zero lang yan. And dito we have a moment. We have our dito may moment, so dito may roller. So that is just a vertical load lang yan, paangat. So ayan, so we have three unknowns, then also three equations of equilibrium, then so this is a structure statically determinate. So AY, pangalan natin AY, then ito is a BY. Okay? So ang gagawin natin, how to solve that? Eh di, moment, summation of moment. So sige, unahin na muna natin i-solve si BY. Parang laki masyado. Okay, so pag solve natin si BY, mag-summation tayo ng moment dito sa A para tanggal si AY. So itong mga forces and moment ang gagamit natin. Then masosolve natin si BY, right? Okay, so summation of moment about A equals 0. Okay, so anong pwede nating makuha muna dyan? So we have this triangular load. So maganda rito is i-resolve na natin to into components. So we have downward force here. Pwede ba to palitan ng kulay? Hindi ata. So, sige. Meron tayong resultant nitong triangular load na to. Di ko alam saan siya. Dito ba? Dito ba? So ito yung gitna, ay ito yung pagbabasehan natin. Kung dito yung resultant, eh di paikot yan, pa clockwise yung moment niya, pa clockwise. Pero kung dito naman, dito yung resultant, eh di pa counter naman siya. So alin kaya? Alamin muna natin. Saan ba, di ba pag triangle is, kapag triangle, ang resultant natin is 1/3 from the base. 1/3 nung length, no? So, ang buong length niya is 5. 1 plus 4. So, 1/3 siya ng 5. So, dito naman, pag from the vertex ka naman, so, syempre, 1 minus 1/3, 2/3 ng 5. So, ang 1/3 ng 5 is 5/3, of course. Ano yung decimal yun? So, 1.67. Eh, di lagpas nga siya. Kung 1 tong hanggang dito lang, naku, natanggal. Okay, tanggalin ko na. Kung 1 tong hanggang dito lang, ay 1.67. So, nasa dito sa banda. Okay, tama. So, ang resultant niyan is, syempre, so 1/2, area lang yan, base is 5 times height. So, 320. So, ilan yun? So, 1/2, ang base niya ay 5, height niya is 320. Okay, so that's 800 newtons na to. Concentrated load na yun, Newton per meter, diba? Ito yung Newton per meter. Multiply mo sa meter. So, magiging Newton na lang yan. Then, ang distance niya from A, kasi nagmo-moment tayo about A, so, ang distance niyan is, ayun nga. Ang distance na niyan is, ano na yan? Yung buong distance niya, diba? That's 5/3 minus 1. Tama? 5/3 minus 1. Kasi, sige, lagay ko na lang. So, ito is 1/3 ng 5.
So, pag binawasan mo ng 1, so 5/3 ng 1, ano na natin, so 2/3 na lang pala. 5/3 minus 1. Okay, tama. So, 2/3 na lang siya. Ayan. Okay, so meron tayo, may moment arm yan. Itong isa. So, kunin naman natin yung resultant na to. Kung saan siya banda. Kung dito ba? O kaya kung before nito ba? Or dito? Siyempre, dito na yan. Dito banda yan. Dito yung load. Dito yung weight niya eh. Tignan natin. So, ano ba yan? 2, 3.5. So, 1/3 nun. So, 1/3 ng 3.5 bale. Tama? Kasi ito, 2 plus 1.5, 3.5, then 1/3 kasi galing tayo dito. So, 1/3 ng 3.5 ay 1.167 din. So, ayun. Before siya ng 2. Less than 2 siya. So, dito lang siya banda. 1.5. So, medyo mababa pa nga eh. So, dito siguro. Ayan. Nilalagay lang natin. Ito naman, ang resultant naman nito ay 1/2. Then, base niya ay 3.5. Tama? 3.5 niya. Times height niya ay 240. So, ilan naman yan? So, 1/2 times base ay 3.5 times height ay 40. So, that's 420. 420 newtons. Now, ano yung moment arm niya? Ito yung kailangan natin eh. Ilan to? Ito yung ano, di ba? 3.5. 1/3 ng 3.5. So, pag sinimplify yun, pag simplest form, 7/6. Lowest term, 7/6 na lang. Para fraction, tas exact din. Ayan, 7/6. So, ayun. Makukuha na natin. Moment at A. So, sige, ito muna. Yung 800 is 800 times moment arm niya 2/3. Okay. Then plus, gagawin ko rito is, ang gagawin ko dito is lahat ng pa-clockwise equals lahat ng counterclockwise para di ko naisipin kung alin dun yung negative, alin positive. So, itong una is pa-clockwise. Equate ko yan sa pa-counterclockwise. Okay, so mga pa-clockwise natin dyan, layo ko muna to kasi baka sumama siya. So, 800 times 2/3 plus ito, 965. Clockwise din siya, di ba? Ayun, pa-clockwise ang ikot. With respect to A. So, pag ganyan lahat ang ikot. Okay, so ito lang pala ito pala, kasama rin to. Yung 420 plus 420 times, ano yan? 420 times 76 plus, ito yan. A-add mo to lahat. So, 4 plus 1 plus 1.5. And 4, galing dito. So, 4 plus 1 plus 1.5 plus 76. Ganyan lahat. 23/3. Okay, 23/3. Then yan, equal na yan sa pa-counterclockwise na ikot. Ito yan. Ang counterclockwise natin ay nag-iisa. Is ito lang, yung BY lang. Siya lang yung kumakounter. So, ilan yun? 4 plus 1 plus 5, 1.5. 4 plus 1 plus 1.5 plus 2 naman. 17/2 or 8.5. So, 8.5 siya na BY. So, ayan, masasolve na natin si BY. Ilan yan? So, that will be 800 times 2/3 plus 965 plus 420 times 23/3. Huh? Okay. Divided by 8.5. So, ayun, 555. 555.098. Kumplituhin ko. Okay na, 3 digits. Newton. Store na lang to. Ako isa-store ko to sa B. Store ko yun sa B. Okay. So, for reaction at A naman, edi, summation of forces along Y equals 0 sa lahat ng paakyat equals sa lahat ng pababa. Ano lang yung paakyat? Edi yung lang, AY tsaka BY lang. Yung reaction lang, AY tsaka BY. Equal yun sa lahat ng pababa. We have 800. 800 plus yung 420. Yung 965, walang ambag yan. Moment yan eh. So, 800 plus 420.
So, ayun, ibig sabihin, 1 to 20, so 800 plus 420. 1 to 20, babawas mo lang yung by. So, yan. Yan yung ay natin. Ay natin ay 664.90. Okay na yun, 902 newtons. Ayan, so store naman natin to sa A. Or sa A. Nakaka-ay. Okay, so lalagay natin to values ng AY ay ano yun? 664.902 and yung BY ay 555.098. Okay na yan. Then, ayan na, may reactions na tayo sa makapag-draw na tayo ng shear diagram. So, una, siyempre, zero yung shear. Walang reaction dyan, pero may external load tayong pababa. Kapag may external load tayong pababa, di pababa rin yung shear. Ano, negative din yun. Paano natin kukunin yan? Area lang yan ito. Total force lang yan. So that is what? Para makuha natin yun, edi, ano, area ng trapezoid. So, yung area ng trapezoid. Pero, di pa natin alam to. Ito, dapat may ano tayo dyan, may alam natin tong, yung height na to. Pangalanan kong y1. Ay, di mag-ratio and proportion. So, we have 320, yung malaking triangle. Malaking triangle. 320 over 4 plus 1, 5. Equate natin yan sa y1 all over. Ayan, y1 all over. Hindi yung 4 lang. Masasolve natin si y1. So, ilan yan? Actually, 320 divided by 5 times 4. So, that's 256. Yung pala yung height niyan, 256 newtons. Okay, so 256 pala yun. 256 Newton per meter pala. Newton per meter. Kasi ang 320 natin is naka-Newton per meter. So, ayan. We have that value na. Ito yan. Yung height niya dyan. So, pag ganyan, edi makakuha na tayo ng value. So, negative na lang, 1/2. So, base 1 into 320 plus base 2 into 56 times height na 1 meters. And negative 288. So, ang baba niya. Negative 288. Siguro mga dito banda na lang. Then, since downward yan, so this one is 1 degree. So, ang sunod niyan is, ano na, second degree. Plus mag-plus tayo ng degree. Now, paano yung rotation ito? Diba ito is downward, negative, tas decreasing valley. So, dapat ang magiging slope, magiging graph natin o curve natin dito sa shear is negative decreasing din. So, negative decreasing. So, paano ba yan? Paano muna ba yan? Sige, circle muna tayo sa slope. Baka nakalimutan na. So, this one is positive. Positive slope, di ba? Pag ganito, negative slope. Pag ganito, zero slope, horizontal, zero slope. Then pag ito, undefined. So that's n over 0 or 1 over 0. So anong purpose dyan? So ito, for example, ito, downward yung slope natin. So negative, kasi downward. So negative yan. Then, ito is bumababa. So increase. Negative decreasing. So dapat makuha natin a negative slope. So ganito dapat yan. Mag-uuna tayo dyan. Mag-uuna tayo sa ganyan na slope. Sige nga, sulat ko nga yan. So, negative, tapos sabi? Anong sabi doon? Decreasing, no? Sige, so, ayan. So, ganyan yung unang slope. So, magde-decrease siya, tama. Kung magde-decrease siya, paliit ng paliit hanggang sa mag-zero siya. So, ayan. So, kaya naging ganun yung figure. Kaya naging ganun yung graph niya. Ayan, no? So, kumbaga, paliit siya ng paliit sa dito. Ano ko ba ito? Hindi, putek. Ayan.
So, kumbaga, ito yung unang slope, ayan o, negative na siya. Then, habang pag nag-a-adjust siya, ayan o, lumiliit ng lumiliit, ayan o, paganyan ng paganyan yung slope. Hanggang sa, mag-flatten na siya dito, mag-zero. Negative decreasing. So, ganun yun. Ganun lang kasi yung relationship ng load, shear, and moment eh. So, nasa slope lang yan. Okay, then sunod, we have plus 64. So, from negative to 88. Negative to 88, madadagdagan ng 664. Nakastore yan sa A. So, ayan, 376. So, aangat siya. Aangat ka ng 376. Hindi ka aangat ng 376. Aangat ka ng 664 para umabot ka sa 376. So, sagad ka na ba yan? Pwede naman. Dito, 376. May guide na kasi ako ano yung shear diagram set. Ito yung maximum eh. 376.902 kung nalalahati. Pero tuloy-tuloy lang naman natin yun. Then we have this. Ito naman, yung area naman ito. Yung area niyan. Paano natin kukunin? Ito, area nitong triangle. Eh, di 1/2 times height. So, downward yan. So, pababa ka ulit. Minus 1/2. Then base niya ay, ayun na nga, 4. Yun ang height niya ay yun, 256. Nakuha natin. That's negative 135. Nag-negative ulit. Pero dito banda yan. No, 200, mga 300 dyan. So, siguro dito. That's negative 135.098 pa rin. Okay, so paano naman yung magiging ano yun? Same lang. Same lang sa kanina. Kasi negative increasing, negative decreasing din siya eh. So, negative hanggang decrease pamuntang zero. Hmm. Ayan. Then, patay ang shear diagram dito. So, straight line lang yan. Wala pa yung moment. Wala pang, ayan. Hanggang dyan yan. Then, bababa ka uli. Nang ganun pa rin. So, this one is negative decreasing. So, ganun pa rin yung magiging moment mo. Ay, magiging graph mo, rather. So, minus, ano yan? Ayun lang. Kukunin din pala natin to. Kailangan natin makuha tong y2. May y2 pa yan. Eh, di, ganun ulit. Ratio and proportion. So, dyan ba yun? So, from 240 over 3.5. Equal yan sa y2. Y2 over 1.5 na lang. Kung makuha natin yung value ni y2, it will be 20. No. 240 all over 3.5 times 1.5. So, ayan. Okay, so, ano lang natin, exact na lang natin. That's 720 over 7. 720 over 7. So, ayan, may value na tayo. So, area ng trapezoid. Ito, area lang ng trapezoid. So, from yung value kanina na negative 135, okay, so, from, mhm, nawala ako. Teka mo na, dyan pala, install ko. 376. Nabawasan ang space na 4 times 56. Ayan, so negative 135. Sige, okay lang. So, ito, negative 135, dinaangat bababa ulit tayo, minus 1 half. Then base, or trapezoid pala yan, so 1 half, times base 1, 240, plus yung base 2, 720 over 7, times height, 2 meters. And negative 477. Tama. Okay. Ano ba? Negative 135. Tama. So, yun. 1 half, base 1 to 40, base 2, 720. Okay, times height. Okay. So, negative 477. So, ganun pa rin.
ganun pa rin siya. So, 400 sa labas pala dito. So, dito na yung banda. Mas malaki pala siya. So, negative 477.955. Okay. So, ganun ulit. Parehas lang sila. Ng triangular lang kasi yan eh. Ganito ulit yan. Then, aangat ka ng 555. Nasa B. So, kung aangat ka ng 555, a-add mo yan. Tuloy-tuloy lang kasi to eh. So, wait na. Wala ako. Kung aangat ka, from dito, aangat ka ng 555. Ayan, so ang magiging value na nun ay 77. Tama? 77.143. So, dito lang yung banda. O, estimate from 100. Sige, pwede na yan dyan. Ayan na. 177. Ay, 77 lang pala. So, 77.143. Okay? And then, ayun, pababa ka ulit. Pababa ka ulit minus ka ulit ng 1 half. Then base ay 1.5. Then ang height ay 7.3%. Then 0. Ayan na. Nag-0 ang shear diagram mo. So, tama yan. Oh, ano yan? Ayan. So, ayan. Nag-0 siya. So, grabe. Ayun pala yung shear diagram niya, no? Okay, so ibig sabihin, anong may induce natin dyan? Ano madadak natin dyan? Ah, anong conclusion natin dyan? Therefore, ito yung maximum shear, positive. Then, ito yung maximum negative shear. So, total, ito yung maximum, 477. 376 lang yung isa eh. Ah, 477. Okay. Then, sunod for the moment, para sa moment, so syempre, kailangan lang natin ng mga area ng shear. Pero, hindi lahat yan magagamitan ng area. Hindi yan lahat gagamitan ng squared property of parabola. So, babalik tayo sa low diagram para mas okay. Okay, so for first moment, eto, parabola siya, di ba? Second degree yan. Second degree to kasi first degree yung load natin. Pero, wala kasi dito yung vertex eh. Ito, hindi to vertex. Ito hindi to vertex. Ito hindi rin to vertex. Kasi ang vertex ng triangle mo is nandito. So, kumbaga, parang pa ganyan siya. Ang layo. Ay, hindi. Dito. Yung vertex niya talaga kung itutuloy mo man yan. Wala dyan yung vertex. So, di mo yun magagamitan ng squared property of parabola. Di ba? Okay. So, kung ganun, balik tayo dito. Dito natin kukunin yung moment niyan. So, ang moment at A is makukuha natin ba? Ito, moment natin to. Pero, mas okay yan kung hatiin natin. Kung hatiin natin, okay lang ba ito kunin? Ayan. So, kung hatiin natin to, magkakaroon ka ng triangular tsaka rectangular. Mas madali kasi kapag ganun eh. So, ito, may resultant dito and may resultant naman to dito sa gitna. Tama? So, itong intensity niyan is difference na 320 minus 256 na yan. So, 64. So, 64 na to. 64 na lang yan. And ito, 256 pa rin. So, ayun. Then, moment arm, alam na yan. So, 1, tas ito, 2/3 to ng 1. Kung dito, moment mo dito sa A, so, ayan, 2/3 yan ng 1. Sige, kaya na yan. So, moment at A, that will be, disregard muna natin yung sign. So, yung rectangular muna unahin natin. So, that's 256 times yung buong span niya, that's 1. Then, multiply sa kalahati. And plus, yung triangular, so 1 half. Then, ang base nun ay yun, 64. Or, base na is 1. Okay lang na, magkapalit eh. 64 times 1. And then,
Tama ba? And then, two-thirds ni 1 times two-thirds ni 1, yun yung moment arm niya. Two-thirds ng 1. So, ilan yun? Moment at A is 26 times 1 times 0.5 plus 1 half times 64 times two-thirds. So, ayun. That's 149. Negative 149. So, ayun. Dun mo siya makakuha. Mas madali kasi kung babalik ka sa low diagram eh. Kung 49.3, repeating paulit-ulit na 3. So, ganyan ko na siya express. So, ayun. So, from zero, so negative yan. Kasi, eto, mag-assume tayo ng, pag ganyan kasing may cantilever, ay may overhang wave yun. Negative moment yung meron dun sa support na yun. And also, kung maglat tayo ng sign convention, as for the moment, positive yung counter, ano ba? Ay, clockwise. Nalilito. Positive yung clockwise, so negative yung counterclockwise. Ayan, negative naman yung counterclockwise. So, ito is counterclockwise. Pag ganyan, no? So, ayun. So, negative siya. Negative 149. So, dito tayo banda. Mhm. Dito na lang kasi mas mataas pa ba rito? Wala na. Okay, so ayan. 149. Negative 149.3. 3. 3. So, paano naman yung curve niyan? So, itong shear natin is, this one is positive, no, negative, tapos decreasing. Yung negative kasi baba siya ng x-axis. Then, ayun, decreasing. Negative, tapos, ito pala, increasing pala siya. Negative increasing. So, negative, then increasing. So, dapat, yung magiging din natin, negative increasing din, yung slope. So, ganun ulit. So, ang negative, di ba, is pag ganyan yung slope niya. So, ibig sabihin, pag ganito siya. Negative, tapos increasing. Yan, negative increasing. Increasing kasi pag nag-straight line yan, yun nga, infinity yun, di ba? 1 over 1 over 0. So, ayun, undefined. Naging infinity na yung, niya kasi, yung y niya. So, ayun. Ganyan siya. So, negative 149.33. Then, sunod, actually, pwede mo yung ituloy hanggang dun sa hanggang dito. Ayun na, dito. Kasi may naisip akong na complicated din. Sige, pakita ko na lang parehas. Pag pinakita ko parehas, ang galing ko na to. Mhm. Okay na nga yun. Okay, sunod. Ayan, so itutuloy lang natin to. Ayan, so moment at, walang pangalan. Sige, pangalanan ko siyang C. Moment at C, kasi dun yung sunod na putol eh. C. Moment at C. Eh di ganun, yun pa rin gamitin natin. Dito ko na nga lang ilagay ito. Wait lang. Wala ka. 149. Okay, so moment at C, di halos ganyan lang din naman yun. Unahin natin yung, tawag dito? Yung triangular load. Ayun. So, di ba, na-resolve naman natin into components yan. So, that's 800 newtons. So, ayun, kung moment mo at C, di that's negative kasi eh. So, sige, assume ko na yung negative na nito para, di ba, negative naman sila parehas. So, ito kasi kanina, neglect ko muna yung sign. So, ito negative. So, itong sa MC,
So, ano yun, AY, positive yun. AY times yung distance niya sa CI4. Yun minus, yun na, yung 800 times, ano na yan. So, ito yung distance na yun eh. So, that's 2/3 ng buong length. 4. 2/3 ng 4. Ayun, ito yung mabilis na way eh. So, wala kasi 664 ko. Okay. So, y times 4, then minus 800 times 2/3 times 4. So, that will be, ilan yun? Ba? May nakalimutan ba ako? Ano? 2/3 ng 5. Buong length pala. Mali ako. 2/3 ng 5. Ito. Ito pala yung buong length niyan. Isa lang yung sinama ko. Tama. 2/3 ng 5. That will be, ilan? So, negative 7.05. Tama? Negative 7.059. So, dito pala, napansin nyo, nag-zero yung shear dyan. Possible kasi, nandyan din yung maximum moment pala. So, kailangan muna natin kunin yun. Pero ang nakuha na natin dito is, nandito siya. Dito yung negative 7.059. Okay, so dapat, magka-curve pa yan eh. May makuha pa tayong value dito. Kasi kung saan zero yung shear, possible nandun yung maximum positive moment. Dagdagan ko lang. Ayan. Paano natin makukuha yan? Ito yung sabi ko na pwede na natin magamitan na squared property of parabola. Kasi ito yung vertex. Kasi ito yung vertex ng triangle natin, triangular log. So, magkatapat sila. So, dyan vertex. Kaya, pwede natin gamitan to. Itong parabola na to. Itong buo, tapos itong maliit. Ayan. So, kahit parabolic segment lang yan. Pwede yan sir. So, paano yan? Eh di, pag squared property of parabola, yung x yung naka-square. So, ito, kailangan natin makuha yung distance na, ano ba? Ito yung distance na lang. Ayan. So, syempre, by squared property of parabola, x squared, over yung y na corresponding niya, yung 135. Nag-get natin yung sign, negative 1/3 Equal natin yan sa buong length, buong x, which is yung 4 nga, square yon over yung buong height naman. So, ito naman yan. So, 376 plus yung 135. So, 376.902 plus yung, ano yun, 135. 098. Ayan. So, susolve natin si x. Okay, ba exact value to? May 135 ba ako dito? Hindi ko na ano. Sige, okay na yan. So, susolve natin square root yan ng 4 squared times 135.098 over 376.902 plus 135.098. That will be 2.0547. 2.0547. Pwede na yun. The exact 2.0547 meters. Ito pala yan. Ito. Yung 2.0547. Store ko na yan sa X. Ayan. So, ano magagawa natin dyan? Ayan, may distance na tayo. So, kailangan makuha natin yung ano, yung moment nito. Moment naman. Okay. Actually, pwede natin putulin dito yon, 'di ba? Pwedeng dito tayo kumuha ng moment. So, kunin ulit natin yan. Pero pwede rin gamit tayo nung area. Sige, ano unahin natin? Sige, yung ano muna. Moment at sea. So, pangalanan ko muna to. Yung ano muna gamitin natin? Yung by equation. Ay.
Ayan. So, dito may makuha tayong another y3 naman. Hmm. Bayin ko nga kulay. That's y3. So, ang y3 naman dyan ay, syempre, dito lang din yung magbe-base sa y1. Okay, so equal lang y1, I mean yung 320 over, ilan yun? Over 5. So, equal lang din yan sa, yan yung similar triangles eh, y3 over x. So, ayun, ibig sabihin, para makuha si y3 is 320 over 5 times x lang yun. So, ilan yun? 131? 131. 131.501. Ayan, 131.501. Okay. Ito yung y3 natin. So, pwede na natin gamitin. Actually, naging complicated na naman ulit yan. Pero, gawin natin. Kumbaga, ito, mag-triangular yan dito. Kailangan natin mapalabas yung moment eh, para kompleto yung moment diagram natin. Kaya na may straight line. For a while. Ayan, hanggang dito. Ayan. Okay. So that will be 320 minus yan. Lagay ko nga yan sa y. So 320 minus yung y. So yun yung intensity naman nun, yun yung 64. So 320, yung 64 is yung hanggang dito lang sa A, di ba? Eh nasa C na, sa ano na tayo? Yung ABC, pangalanan ko na to, D. Ayan. So ito D. So that's 320 minus Y3. 320 minus Y3. So yun yung intensity niya. Okay, so ayun. Kaya na yan. So ito, may sagot tayo dito na medyo binigla dito eh. Negative 7.059. Okay, so moment at D. So ganun ulit. AY pa rin yun times moment arm yan ang mag-iiba. So AY times ano? Wait lang. Okay. 4 minus X. Ito yan. AY. Tapos yung distance na ito banda. Ito lang, ito lang. So that's yung kabuuan. 4. Pabawasan mo ng X. Tama? Sige, sige. So AY times 4 minus X. Then, minus yun, di ba? Minus na yan sila. Minus na yung rectangular. Yung rectangular, yun yung y3. Y3 times to. Y3, tama. Y3 times, that pala kunin na lang natin to. Sige, sige. Kailangan din pala yung isa. Solve na lang natin to. Lagay na lang natin yung value nito. So that's, 4 minus x. 4 minus x. So that's 1.945. 1.945. Tama? 9453. Yan, para pwede natin gamitin yan. 0.9453. Kasi yung x natin, 1.9453 plus 2.0547. So, ayan. Magiging 4 exactly. Pwedeng yan na mismo gamitin natin. Okay, so, ano na yun? We have that y3 times yung buong length. So, that's 1 plus yung 1.9453. Tama? So, that's 2. 2.9453. Then, yung, ano ba? Minimoment natin siya with respect to D. So, times kalahati nun. So, parang ano na siya. Mas square to, then over 2. Diba? Ganun yung nangyayari talaga dyan eh. So, kasi multiply mo sa sarili, then divide mo by 2. So, parang ganun. Lastly, yung sa triangular, so 1/2 times base niya, yun na yung 320 minus y3. Then times mo sa height niya. Oops. 320 minus y3.
Usod ko nga lang 'to. Ayan, so 1/2 times 320 minus y3 ito yun, ta's eto. So, same lang yun sa yun, 2.9453 din. 2.9453 base, 1/2 base times height times ano yan. Since ito yung kinukuha natin, 2/3 siya. 2/3 nun, 'di ba? So, ini-square ko na lang. So, ayan. So, ay times 4 minus x, minus y3 over 2 times 2.9453 squared, then minus 1/2 times 320 minus y, then times 2.9453 squared times 2/3. Kaya yun. So, the answer is yan, 177.9952. So, ayun. Ayun na yung moment at the 177.9952. Ay na ba 'to? So, ito 177. So, dito sa banda. Ah, mas mataas pa diyan, eh. So, dito na lang tayo. Ayan. So, that is ano na 'yan, ang shear natin is that is positive tapos decreasing. So, yeah. Ang positive decreasing naman na slope is 'pag ganito. So, from positive 'yan ta's paliit ng paliit hanggang sa mag-zero. So, ayan positive decreasing. So, positive decreasing, ayan. Then siyempre ito is negative tapos increasing. So, ayun, ang negative increasing na slope is at ganito yung negative. Ta's 'pag mag-i-increase siya is 'pag ganito, palaki ng palaki. Malaki yung slope kapag vertical, 'di ba? So, ayun. So, parang babalik lang siya. Ayan. So, ayan, meron na tayong value, 177.995, 9952. Actually, may isa pang way para ma-solve yan. Paano? Yun, mag-ano tayo, mag-geometry. May isa pang way para ma-solve yan. Mhm. Sige, okey lang. Sinira lahat. Sige, okey na yan. Okey, so ang geometry natin na gagamitin is eto. Ito yung kailangan natin. Etong shape na 'to, ayan. So, rectangle, tapos itong parabola, ta's parabola. Paano natin gagawin 'yan? Okey, 'di ba kapag yung rectangle, yung rectangle binawasan mo ng, ito muna pala, yung parabola, ito, yung parabola, itong malaking parabola, okey, binawasan mo nito. So, 'di ba ito 'yan, ito yung matitira. Oh, ibawas mo 'yun sa rectangle. Gano'n. So, ito yung parabola, malaking parabola, babawasan ng maliit na parabola. So, 'yun yung equal sa what? Eto, eto na 'yan. 'Yan yung kailangan natin, eh, yung shear, 'di ba? Sige nga, tanggalin ko nga lang uli. Nawawala yung values. Okey lang 'yan. Ayan, so balik ko lang, ano ba ginawa natin dito? Ayan, straight lang naman 'yun, eh. Hanggang dito, ta's nag-straight line na 'yan. Ayan, ta's diretso na 'yan. Okey, so ito yung makukuha natin, 'di ba? Oh, 'yun yung pang-add natin para makuha yung moment dito. Paano 'yan? Again, alam natin yung distance na 'to,
Ito ay 2.0547. Na itong distance na to is alam na rin natin na ano to? Ito yung difference na 4 minus 2.0547. So, 1.9453. Ayun. 1.9453. Okay? Ito kasi, di mo agad ito gagamitan ng parabola. Kasi wala dyan yung vertex eh. Dito yung vertex, oh. Nandito yung vertex. Wala dyan yung vertex. Kaya di mo yan pwede gamitan. Kaya, yun. Ito yung gagawin natin. So, itong rectangle, ano yan? Yan yung 376. 376.902 times. Yan yung base niya. Ayun yung length. Then yung width niya ay itong buong to. Yung 4. Okay. So, lagyan natin. That's 1507. Lagyan natin dito. So, yun yung area niya. 1507.608. Okay. Bawas natin tong traffic, yung parabola na malaki. Babawas natin yan. Ito yun. Ang area niya ay 2/3 ng base and height. 2/3 ng product ng base times height. Okay. 2/3 ng base niya. Ang base niya is ito. Buong 4. Times mo sa height is yung buong ano din. 376 plus yung 135. 376.902 plus 135.09. Then yan. So that's 1365. Dito ko naman siya ilagay. 1365.333. Okay. 333. Then, syempre, yung maliit, ito, ibabawas natin to. Ayan. So, 2/3 din yan. 2/3 naman yan ng base niya na text na lang. 2/3 ng base na 2.0547. Then, ang height niya ay 135.09. That will be 185. Ayun, 185 point, ano yun? 057. Pag kunin na natin yung difference niyan, so yung 1507.608, babawasan mo ng difference ng 1365.333, then 185.057. So that will be 327. So ito pala yung ma-add dyan. Ito ay 327.332. Ibig sabihin, ito yung area nito. So, ito yung madadagdag dito sa 149. Subukan natin. So, pwede mo i-minus lang yan sa 149.8. Ayun, di ba? 177.99 din. Ayun, lumabas din to. 177.99. So, ayun. Then, para makuha mo yung -7.059, ibawas mo naman yung ito. So, ibabawas mo yan, 185.057. Babawas mo dun dito sa 177. Answer is -7.058. So, rounding off discrepancy, so yun siya. -7.05859 dito sa nauna. So, ayun. Ganun yan. Then, patay din, ayot lang. Dito is may horizontal ka na shear, di ba? So, may constant ka na shear. So, mababawas din yan. The -7.059. Hindi ko na ba na-store yun? Wala na. Wait na. 177. Sige, okay na yan. -7.059. Hindi ko na na-store. 7.059. Then, bawas natin, no? Ito naman yung area ng shear na ibabawas natin. Ito hanggang dito lang. Kasi may concentrated moment ka eh. So, ito lang ibabawas natin. -135.098 times 1. So, -142. Bababawas ka. So, constant yan. So, magiging straight line. 142. Tapos na pala nun. Dito banda. Kasi 149 yung isa natin eh. Siguro mga dito. Ayan. Ayan, 142. -142.157. Ayun. Then, aangat ka ng 965. Kasi yung sabi, ito, positive natin yung clockwise. Okay?
So, positive 965 plus 965. Umangat ka. Naging ilan na yan? 822. Umangat ka. Ayan. Umangat ka. Naging 822. Ayan. 822. Point ilan yun? 849. 843 pala. 843. Okay. Then, bababa ka ulit. Dulot dito sa shear na to. So, minus 135 ulit. Minus 135.098. Then, ito times mo sa distance na 1.5. Ayan, naging 620. So, straight line din yan. 620 sa mga dito lang siguro yan. Yan. 620. 620.196. 196. Ang gulo na. 620.916. Then, ayun na. Ito naman. Ito is, gamitan na rin natin. Ito, hindi mo naman ito magagamitan ulit ng katulad kanina, squared property of parabola. Kasi wala dito yung vertex. Andito yung vertex, oh. So, dito sa bandang to, walang vertex dyan. So, gamitin natin to. 'Di ba? Doon yung vertex eh. So, pwede rin natin gawin is kunin na lang din natin yung moment agad dito at B. 'Di ba? Pwede natin makuha yung moment at B tulad sa ginawa natin kanina. So, moment at B is gagamitin natin yung triangular load lang. So, moment at B is equal to, so, paano yan? Since nagpalit tayo, tingin tayo sa kabila. So, negative na yung negative naman yan. Kasi pag nagka tayo dyan, pag tumingin ka sa kabila, so parang mirror siya, di ba? So, hindi naman pwede na same ano yun? Sign convention din nung pag sa kaliwa tayo nag-cut. Di ba dito? Sign convention. Dito tayo nag-cut kanina. So, positive yun. So, pag mirror niya, so yun, negative na yung same na, ayan. Tama? So, this one, ayan. So, negative din yan. Yung clockwise na moment. That will be negative 1/2 times ang base niya ay 720/7. Yung times ang height niya ay 1.5. Ayan, pwede mo na makuha yan. Negative 1/2 times base niya ay 1.5/7. Then yung side ng 0.5. So, dito be. Ayan. Ano ba? 1/2, negative 1/2. Base times height. Okay. I-multiply pa natin by, wait lang, nakalimutan ko yung moment arm pala. Aha, area pa lang yan. Multiply natin sa moment arm. Trapezoidal, ay triangular yan. So, dito yung B, nasa vertex, so 1/3. Is 1/3 ng 1.5. Multiply pa natin ito ng 1.5/3. Then it will be negative 38. Negative 38 sa mga bandang dito lang pala yan. So, ayun na. Yan na yung last. Negative 38.571. Okay na yan. So, ito is, ang shear natin dyan is negative tapos increasing. So, ang negative increasing na shear ay na slope, ito yung negative. Tapos kung increase yan, dapat ganito na yan sa sunod. Yan, so, pag ganun siya. Tama? So, yan. Hanggang dito. Then this one is positive, tapos decreasing, nasa taas. Then paliit ng paliit, decreasing. So, positive, decreasing is pag ganito naman. Ito yung positive eh. Then decreasing, di ba zero yan? So, liliit. So, yan. So, positive, decreasing, balik ka na dyan. And that's it. Ito na yung shear diagram, shear and moment diagram natin. Ang gulo lang. Wala bang ano dito? Wala kasing curve dito eh. So, ayun. So, ang maximum moment naman natin dito ay 149, 142. Ito, maximum moment. Positive moment. Maximum positive moment yung 822. Maximum negative moment naman, 149. So, overall, maximum moment natin is 822.
So, sa design problems, yan yung gagamitin natin. And also, dito sa shear, 1 sa 376 and ano yung isa? Ayun, 376 and yun, negative 477. Ito pala, negative moment pala. Negative shear pala yung maximum, 477. Positive ay 376 lang. And, ayun. That's it. That's how you solve this. That's how you draw the shear and moment diagram for this statically determinate structure. That's it.